Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito, bakit po naman May 2016 pa lang, 'di ba, hindi pa nakakaupo, si Duterte nagpaplano na. Paano yung gagawin niya na large scale, 'di ba? Na Davao model na war on drugs. Na alam naman natin yung sa Davao model niya ay madugo at may reward system, 'di ba? Tapos, ang kapansin-pansin po dito, diyan po sa kanyang war on drugs na yan, bukod sa taga-INC, yung kanyang hinanap para makagawa nga si Gama, Leonardo, di ba? So, ako sa akin lang, sabi ko nga, baka talaga namang gusto niyang masira ang imahe ng INC. Pero ang kapansin-pansin po rito, kasi binagtanong sa akin kagabi, anong paliwanag mo, bakit 2016 May pa lang, presumptive pa lamang siya, nagtawag na siya ng tao, si Garma, nagpahanap na siya ng tao na gagawa. Sabi ko kako, ang nakukuha ko lamang dito ay, ang pagkakaintindi ko lang, ay, tawag dyan, yung war on drugs niya, no? Since pinangako niya yan, gusto niya lamang itong tuparin. Okay? Napakaganda. Lahat naman tayo talaga halos natuwa tayo sa war on drugs na ipinangako sa atin. Ang problema, ang hindi po natin nalalaman, walang hiya, hindi po pala ito yung war on drugs na normal, abnormal pala ito, kill pala ito. Yun ang mangyayari. Diba? So hindi pa siya nakakaupo, pero pinaplano niya na gawin ito. At yun na nga ho, nagtagumpay po naman din siya talaga. Ang problema, nagtagumpay na, sabi nila, ma-eliminate lamang ang kakumpetensya. Kasi, nagkaroon pa sila ng assessment, nakita nila wala talagang nangyari. Itinuloy pa rin nila yung old style nila. Kahit na nabuking na mukhang yung mga tropa niya, buhay. Diba? Bina-identify pa kay Kerwin Espinosa, pero hindi naman nahuhuli, hindi hinuhuli, pag-alagala lang, nakakasali pa sa ibang kalokohan. So, ang maliwanag noong 2016, kung alam mo, pag mumuni-muniin mo, bakit ganun? Buhay yung mga katropa, di ba? Yung mga kaibigan niya, tapos patayan ng mga sangkot sa droga, illegal drug. So, naniniwala ako ngayon na talagang ang plano niya, ubusin ang kompetensya. Kasi kung talagang ang plano ay ubusin ang illegal drugs dito, since ang mga kaibigan niya identified talaga, 'di ba? Dapat yun po ang kanyang pinag-uuna. O kaya dapat naman noong 2016 pa lamang, as early as May 2016 siya, kinausap niya na at talagang pwersahang tinatigil na, itigil yun na yan. Magba-war on drugs ako, dapat habang nagkakalagasan ng buhay, ng supply, talagang mararamdaman, di ba? At saka kung tuloy-tuloy na ang pagsusupply ng mga kaibigan niya, bakit nga ni isa walang nahuli noon? Di ba? So, paliwanag lang talaga ito nung pag-alis nga niya di ba? Pagbaba niya, ano agad ang narrative? Ibinato agad ang CC kay PBBM. Pero bakit humbly sinabi niya, nabigo ako sa war on drugs? Alam nyo, it's like a reverse psychology. Nasabi na ako, I failed, but I did my best, but my best wasn't good enough. Di ba? Kasi nung marinig ko to sa Quadcom kapon, doon ako nagulat Ha? Pati yung mga reporter, napaangat din ang ulo na, bakit May pa lang? Diba? 2016, di ka pa nakakapanumpa. Wala ka pang kapangyarihang taglay. Di ba? Nagtatawag ka na ng mga tao. And it so happened na meron siyang talagang matagal ng kakilala. Imagine, teniente pa lamang, lieutenant pa lamang si Garma, kilala niya na. Parang mas madali ho yatang paniwalaan na rin yung kwento ni Montulfo tungkol sa relasyon nilang dalawa. Na ganun, di ba? Ganun kalalim. At nung kumanta ho si Garma, tawag dito, doon mo makikita yung talagang in-express niya na yung malaking takot niya para sa kanyang buhay. Now,
Isa pong tao pa ang inaabangan ko rito, no, na bumaliktad. Kasi etong si yan, yung lalaki diyan, yung upperclassman niya, pag ayan po ay bumaliktad si Leonardo. Again, malinaw pa ho sa tinta ng pusit at ni pusit. Pwede na hong makasuhan, 'di ba? Pwede nang makasuhan si Digong dito sa Pilipinas. Yan sa mga kasong EJK. Kung nababagalan po tayo, nababagalan kayo, yung mga biktima nababagalan sa hustisya via ICC, ito po mas mapapabilis dito. 'Di ba? Mapapabilis po dito. Kasi nandiyan we have General Torre. O kung si Duterte na kaya nga na ba sabi ko natakot na tong tumakbong senador kasi nararamdaman niya na alam na po nila yan. Kaya nga ang punta niyang ginawa, punta siya ng INC para kumuha ng suporta. Should in case na mangyari ang pag-aresto sa kanya. So he was actually expecting na may mga taga-INC po na magrarally o magdudulot ng matinding pressure sa administrasyon. Kasi hindi ito nangyari nung hindi ito nangyari nung dito sa KOJC, hindi mo maaasahan, di ba? Walang ganung nangyari eh. Oh. Ngayon, nakita naman natin nung meron ako isang video, teka pakita ko sa inyo yung isang rally na yon ng mga INC. Tumagal last ito, teka. Pakita ko sa inyo to. Ito ho ay tumagal ng 3 araw. Sabi ni Al, may nangyari lang kasi na injustice noon eh. Sabi niya. Kaya nagkaroon ng ganyan, kaya nagrally. Okay, so here we go. Ito. Oh, magsasabi ba ninyo 2015 pa pala to. Yan. 2015. So ito ho yung hindi natapatan. Yan. So ito yung rally na hindi po natapatan na maipakita ng mga miyembro ng KOJC na meron daw 8M, baka naman 8 meters lang ang haba. So ito yung inaasahan po ni Duterte. Okay? So mga taga-INC, mag-isip-isip na rin kayo. Baka kailanganin na kayong lumabas sa lansangan para sa kanya. Kaya po siya at si Bongo ay pumunta doon. Definitely Bongo will get arrested and Duterte will get arrested. Dahil po doon sa revelation nito ni Garma. Siya mismo, makita niyo yung iyak niya na sinabi niyang natatakot siya sa buhay niya. Actually, ang kinakatakutan lang naman din talaga nito ni Garma na malala, yun pong mawalay sa kanyang piling ang kanyang anak na babae yun di ba? Na may sakit, bipolar daw. Baka pagka biglang may kung anong mangyari, sabi ng iba baka magpakamatay bigla. So hangga't maaari gusto ni Garma na kasama yung kanyang anak. Diba? So ito yung nakikita ko ho na iniakyat nila sa kanilang pagbisita, humihingi sila ng suporta in the guise of thinking the INC, 'di ba si Sara pupunta din diyan? Nauna si Sara. So maaaring ang ginawa diyan ay pumunta para makasiguro o maipangako ang suporta. Alam niyo, sabi nga ni Alibuga, hindi raw po ito unahan kung sinong unang pumunta sa INC ay yung ang susuportahan nila. Hindi daw po ganun. Sinusuri yan. Kumbaga may vetting process ng INC. Okay, yung mga nakakataas. Now, pagdating po rito, mukhang ito pong ganitong klase ang hinahangad nilang suporta na ibigay sa kanila ng INC. Diba? Anong gagawin ng taong bayan dito? Hindi naman nila mapipilit ng
o ang INC ng pagsuporta ng ganyan. Eh sila itong may kasalanan eh. Sila yung naglunsad ng madugong war on drugs. Ngayon, kailangan lamang nilang pagdusahan, kailangan lamang nila pong harapin ang consequences. Sinabi naman nila noon that they are more than willing to face the consequences ng kanilang ginawa. Diba? So, wag nang mandamay. Harapin na lamang po. Alright? Okay, so iwan na natin ito. Grabe, no? Kakalungkot na 2016 pa lamang, hindi pa nakakaupo. Kakapanalo pa lamang. Meron nang nasa utak ng criminal minds na massacre ang mangyayari. Because there are so many ways para naman magkaroon talaga ng malinis na war on drugs. Diba? Hindi naman, kasi sinasabi po nila na nanlalaban, hindi naman po lahat ng operasyon nanlalaban eh. Pero lumilitaw po sa kanilang mga datos na halos lahat ng operation puro daw ng laban, lahat patay. Diba? Tapos ang dami pang nadadamay ng mga inosente, lalo na yung mga estudyante, mga kabataang natutulog na nagkataon nandun po sa trajectory ng bala at tinamaan na matay. Ang tawag nila, minalas ka lang. Diba? Ano lang, collateral damage lang ang tawag sa kanila. Kawawa naman. Kaya nga dapat maging mapanuri, maging maingat na mga Pilipino, ang mga loyalista, lalo na kayo, naku po, sa pagpili ng ini-endorso sa atin. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko ma-inendorso. Tignan nyo rin naman yung background. Diba? Bakit? Kasi nasa mga kamay po ninyo, nakasalalay. Kung sasabihin natin, kung tatanungin nyo ako, JDB, kami sumuporta kay Duterte noong 2016. So, may bahi din ba ng dugo ang aming mga kamay? What do you think? Diba? Kasi I am proudly to say na hindi ko binoto si Duterte noon. Ang binoto ko, si Miriam Santiago, kahit na alam kong malala na yung karamdaman. And then, binoto ko rin si PBBM. Diba? Pero nangyari yun, marami, Duterte Marcos ang ginawang boto.